Magandang umaga, Grade 3! Ako muli ang inyong guro, Teacher Mercy, at kayo ay aking wini-welcome sa ating Filipino class. Kumusta ang bawat isa? Masaya ako na kayo ay nakasama kong muli para sa panibagong pag-aaral natin sa Filipino. At para sa ikalawang linggo, pag-uusapan natin ang ikalawang aralin. Sariling ideya sa tekstong napakinggan. Pagkatapos ng ating pag-aaral, kayo ay aking inaasahan na nasasabi ang sariling ideya tungkol sa tekstong napakinggan. At kung handa na ang bawat isa, simulan na natin. Bibigyan ko muna kayo ng unang pagsubok. Pakinggan ang aking babasahing teksto at sagutan ang mga katanungan pagkatapos. Maganda si Lorna. Marami ang humahanga at nagagandahan kay Lorna. Sino nga ba di mabibighani sa kanyang ganda? Ang kanyang mga buhok ay tulad ng langit sa gabi. Ang kanyang mga labi ay kasing pula ng dugo. Marami ang naiinggit sa kanyang kutis na singputi ng labanos. Para sa mga tao, si Lorna ay isang bulaklak, mabango at di nakakasawang pagmasdan. Ang kanyang mga mata ay parang mga bituin sa langit, nangingislap sa tuwing titingnan. Di lamang maganda si Lorna, mabait din siya. Siya ay pusong mamon para sa lahat, sa matatanda, bata at maging sa mga may kapansanan. Marami ang nagnanais na manligaw kay Lorna, ngunit marami ang natatakot sa ama nito dahil si Mang Mateo ay leon sa bagsik. Ang aking binasa ay halaw sa lesson plan ng MTB-MLE K-12 Curriculum 2016 edition, Hap S. Reyes, A. Olivares, and A. Rajas. At para sa mga katanungan, una, ano ang pamagat ng teksto? Ikalawa, sino ang inilalarawan sa teksto? Ikatlo, paano inilalarawan si Lorna? Pang-apat, para sa mga tao, ano si Lorna? At panglima, masasabi mo bang mapalad si Lorna at pinagkalooban siya ng ganoong kagandahan? Mahusay mga anak! Natatandaan pa ba ninyo ang ating aralin noong nakaraang linggo? Tungkol saan nga ito? Tama! Tungkol sa tambalang salita. Laging tandaan mga anak na ang tambalang salita ay binubuo ng dalawang salitang maaaring pareho ang kahulugan o maaaring magbago ang kahulugan nito. At ngayong linggo naman, pag-uusapan natin ang pagbibigay ninyo ng sariling ideya tungkol sa tekstong napakinggan. Alam nyo ba na mahalaga na naiintindihan nyo or nauunawaan ninyo ang mga babasahing teksto para makapagbigay kayo ng sariling ideya tungkol sa inyong binasa? At maaaring ang bawat isa ay may kanya-kanyang ideya at maaari din itong ibahagi para sa karagdagang kaalaman ng bawat isa. Isa sa mga mabisang paraan upang matuto ng mga bagong kaalaman
ay sa pamamagitan ng pagbabasa. Ang mga babasahin tulad ng aklat at mga pahayagan ay nagtataglay ng mga teksto. Ano nga ba ang teksto? Tinatawag na teksto ang mga pangunahing salita sa anumang babasahin na nagtataglay ng iba't ibang impormasyon. Maaari din itong nagbibigay ng mensahe o damdamin ng sinuman sa paraang pasulat o nakalimbag. Narito ang mga gawain para inyong lubos na maunawaan ang ating aralin. Pakinggan ang aking babasahing teksto at unawain. Sagutin ang mga katanungan batay sa inyong pagkaunawa. Ang Ilog Pasig noon at ngayon. Napadaan kami sa Ilog Pasig noong isang linggo. Tinanong ko sa aking ama kung bakit marumi ang Ilog Pasig. Ang sabi niya, dati-rati ay malinis at malinaw ang tubig sa ilog na ito. Maraming isda at halamang tubig ang nabubuhay rito at napaliliguan pa ng mga tao. Ngunit sa pagdaan ng panahon, dumami ng dumami ang mga nagsipanirahan malapit sa ilog. Maraming mga pabrika rin ang itinayo tulad ng pabrika ng tela, papel at gamot. Habang dumarami ang mga naninirahan sa tabing Ilog Pasig, lalo naman itong dumurumi. Dito itinatapon ang lahat ng dumi. Dito rin itinatambak ng mga pagawaan ang mga dumi at kemikal na galing sa pabrika. Bunga nito, nangitim ang tubig sa Ilog Pasig. Bumaho ang tubig dahil sa nabubulok na dumi sa ilalim nito. Naging pangit sa paningin ang Ilog Pasig. Hindi na rin naging kasiyasiyang langhapin ang hangin sa paligid nito. Nalason ang dumi, ang mga isda at iba pang lamang tubig na naninirahan dito. Unang katanungan, ano ang masasabi mo sa Ilog Pasig noon at ngayon? Pangalawa, sa iyong palagay, maibabalik pa kaya ang ganda ng Ilog Pasig? Pangatlo, bilang isang mag-aaral, ano ang maipapaya mo sa kapwa mo kamag-aral kaugnay sa pangangalaga sa mga ilog? Wow! Mahusay mga anak! Ipagpatuloy pa natin sa ikalawang teksto. Muli, pakinggan ang aking babasahin at pagkatapos ay isulat sa inyong kwaderno ang inyong palagay sa mga katanungan. Ang plaster ni Bong. Isang araw, pumasok si Bong sa klase na nakabenda ang kamay. Nagtaka ang kanyang mga kaklase at unti-unting naglapitan sa kanya. Anong nangyari sa iyo, Bong? Tanong ni Annie. Plaster yan, hindi ba? Naku, nabalian ka ng buto? Ang malakas na sigaw ni Tito mula sa likuran. Oo, Tito. Nabali ang buto ko sa braso. Nagbisikleta kasi ako sa madulas na kalsada at nadisgrasya. Dapat talaga nakinig ako kay nanay. Hindi pa sana nangyari ito. Mahinang sagot ni Bong. Hayaan mo na, Bong.
gagaling din iyan pagkatapos ng ilang buwan. Sabi ni Emmy habang inaalalayan si Bong sa kanyang upuan. Tumahimik ang lahat nang dumating si Ginang Santos. Hudyat na ito nang simula ng klase. Matapos nilang magdasal ay nagsalita ang guro sa lahat. Salamat sa pag-aalala ninyo sa inyong kaklase. Tulungan muna natin siya sa ilang mga gawain habang ang kamay niya ay nakaplaster. Unang katanungan, ano kaya ang pangyayari kung sinunod ni Bong ang utos ng kanyang ina? Pangalawa, bakit kaya naisip kaagad ni Tito na nabalian ng buto si Bong? Pangatlo, kung sa iyo nangyari at ikaw ay nabalian, papasok ka ba sa iyong klase? Bakit? Pang-apat, kung kayo ang kaklase ni Bong, tutulungan ba ninyo si Bong kahit na alam ninyong hindi siya nakikinig sa kanyang nanay? Bakit? Panglima, sa paanong paraan kayo makatutulong sa iyong kaklase na kagaya ni Bong na nabalian ng buto? Magaling! Isang virtual na palakpak para sa inyong mga anak. Salamat sa pagbabahagi ng inyong mga kasagutan. Tandaan, ang teksto ay may pinahahayag na ideya. Nakatutulong ang pagbibigay ng pangunahing ideya upang maintindihan ang nilalaman ng narinig o nabasa. Ang pangunahing ideya ay matatagpuan sa pamagat, unahan, gitna, at huling bahagi ng teksto. Nakatutulong sa pag-unawa ng pinakinggan ang pag-uugnay ng narinig sa sariling karanasan. Sa pagpapatuloy, basahin ang sumusunod na kwento at sagutin ang mga katanungan. Gawin ito sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para sa gawain ito. Good job, Grade 3! Para sa inyong pangwakas na pagsusulit at karagdagang gawain,
bisitahin ang ating Google Classroom at gawin sa ating asynchronous time. Maraming salamat mga mahal kong mag-aaral sa ikatlong baitang sa inyong maalab na pakikipagtalastasan ngayong araw. Aking ipinapaalala na gawing kasiyasiya ang pag-aaral kahit tayo ay naka-distance learning. Huwag i-pressure ang sarili, okay? Patuloy tayong manalangin at magtiwala sa ating Diyos na matatapos din ang pandemyang ating nararanasan. Palakasin at ingatan ang mga sarili. Magkita-kita tayong muli sa susunod. Bye!